Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, SGA BARM Councilor patay sa pananambang sa Cotabato sa unang araw ng election gun ban. 6ID o PAPRU, Maguindanao del Sur leaders, tiniyak ang pagkakaisa para patuloy na mapanatili ang kapayapaan. Bagong digital fare system inilunsad sa LRT2, 1 peso promo inalok. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang 37 anyos na konsehal ng Kadayangan Special Geographic Area, BARM, na sina Ser Dalandang matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin sa isang botika sa barangay Salunayan, Midsayap, Cotabato, bandang alas 3 ng hapon noong July 16, Huwebes. Isinugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Na-recover sa pinangyarihan ang ilang basyo ng bala ng baril. Naganap ang insidente sa unang araw ng election period at gun ban para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections, ngunit nilinaw ng mga otoridad na hindi saklaw ng election gun ban ang Midsayap dahil hindi ito bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kahit kabilang sa BARM ang Kadayangan. Patuloy ang investigasyon habang sinisilip ng pulisya ang trabaho ng biktima, sitwasyon sa BARM at posibleng rido bilang mga motibo sa pamamaril. Pinaigting pa ng 6th Infantry Division, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU at mga opisyal ng Maguindanao del Sur ang kanilang koordinasyon upang mapanatiling ligtas at matatag ang lalawigan sa ginanap na Maguindanao del Sur Leaders Conference noong July 16 sa Camp Siongco, Datu Odinsinsuat, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ni OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento ang pagpupulong ng inilahad ng 6ID ang kasalukuyang kalagayan ng seguridad at mga hakbang upang mapanatili ang mga naabot na tagumpay ng Bangsamoro Peace Process. Iginiit naman ni Major General Jose Vladimir Cagara ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na ugnayan ng militar, lokal na pamahalaan at iba pang peace stakeholders sa pagpigil sa sigalot at pagsusulong ng kaunlaran. Nagtapos ang komperensya sa isang wall of commitment signing bilang pagpapakita ng sama-samang suporta sa pangmatagalang kapayapaan sa Maguindanao del Sur. Hindi na kailangang bumili ng ticket o gumamit ng stored value card ang mga pasahero ng LRT2 matapos ilunsad ang bagong cashless fare payment system. Maaari nang magbayad gamit ang Visa at Mastercard debit o credit cards, NFC-enabled mobile phones at wearable devices, GCash Commute QR at iba pang digital payment options. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas mabilis, mas maginhawa at mas accessible ang pagbabayad ng pasahe sa mga railway system. Inaasahang ding maipatutupad ang parehong teknolohiya sa iba pang rail lines sa Metro Manila. Kasabay ng paglulunsad, inilunsad din ang 1 peso fare cashback promo para sa mga kwalipikadong RCBC cardholders hanggang July 31. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.